Magandang umaga po sa atin lahat. Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. So, tumayo po tayo at para po tayo magsimula ng ating Sunday service. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord, sa araw na ito sapagkat nagpapasalamat po kami sa inyo at binigay ninyo kami ng pagkakataong muli upang sumamba sa Espiritu at katotohanan ng Lord. Lord, dumalapit po kami sa inyo ngayong umaga. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan, sinasadya man o hindi. Sa aming mga maling nagawa, O Lord, sa salita, sa pag-iisip, O Lord. Patawad po. Alam ko po, O Lord, na hindi po kami magiging karapat-dapat sa inyong harapan kung hindi po kami magpapalinis sa aming mga kasalanan. Ganun din po, O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo, O Lord, sa patuloy po ninyong pagbibigay ng biyaya sa lahat ng aming mga pamilya, sa lahat ng aming mga kapatid, Lord. Pasalamat po sa mga physical blessings, O Lord, financial blessings, O Lord, sa pagpapagaling po sa aming mga sakit at karamdaman, O Lord. Alam po namin, O Lord, na kung wala po kayo, wala po kami magagawa. Alam din po namin, O Lord, na kayo lamang po ang makakasagot sa lahat ng suliranin na dinadaanan ng bawat isang pamilya, O Lord. Maraming salamat po, O Lord, sa paggagabay po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, O Lord, nagpapasalamat po ako at binigyan po ninyo ng kaligtasan ang lahat ng sasamba sa araw na ito. Ganun din po, O Lord, panalangin po namin na gabayan ang aming mga kapatid na hindi pa nakakarating dito sa bahay-sambahan, O Lord. Pinapanalangin din po namin, O Lord, at itinataas ang aming pastor, si Pastor Melvin, na magbibigay po ng inyong salita ngayong umaga. Gabayan po ninyo siya. Puspusin po ninyo siya ng banal na espiritu at nang sa ganun po ay maging maayos ang aming Sunday service na ito. Itinataas ko rin po, O Lord, ang lahat po ng kakanta sa inyo, sa inyong pangalan, O Lord. Bigyan po ninyo sila ng talento na patuloy pong maglingkod sa inyo sa abot ng kanilang makakaya at sa abot ng kanilang talento. Ganun din po, O Lord, nagpapasalamat po kami na sana po ang aming sambahang ito, bahay-sambahang ito, ay patuloy na lumago at patuloy pong mangalap ng kaluluwa para po maialay sa inyong harapan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan po ng inyong anak si Jesus. Ang lahat pa ay magsabi ng Amen and Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. At ang kabutihan po ng Diyos ay nararanasan natin sa araw-araw na tayo po ay nabubuhay. Amen. Tayo pong lahat ay aawit at pagpupuri. Tayo po ay magbatian sa bawat isa. Umikot po tayo at kamayan natin na ating mga kapatiran. Thank you, Lord. We praise you, O Lord Jesus. We glorify your name. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, we will give you our glory, our honor and praises. Hallelujah. Praise the name above all names. One who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus.
that's stronger. No other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us. No other name can free us. No other name so precious. Let's praise the name. We praise you, O Lord. We glorify your name. The name above all names, Jesus. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. We praise you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. There's no other name but your name, O God. Hallelujah. Every nation, all creation, we proclaim your name. Every nation and every knee will bow at your name, O God. Nation, all creation, we proclaim your name. Every nation will bow at your name, Jesus. Every nation, all creation, we proclaim your name. Every nation, all creation, we proclaim your name. Jesus, the name of Jesus. Jesus, say the name of Jesus. No sweeter name. Jesus, 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 no sweeter name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. Thank you, Lord. We praise you. And at this morning, Lord God, when we call unto your name, when we hear your voice through your word, we will run to you, Lord Jesus, and we will not wait. We will not wait until we're ready. We will not wait until we are good.
but we will come into your holy name, the presence of your holy name, Jesus, the beauty of your name, the power in the name of our Lord Jesus, the healing and peace in your name. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, binubuksan namin ang aming puso't isipan upang magpuri sa iyo. Saliksikin namin ang aming mga puso at ibigay ang aming mga papuri at pagsamba. Dahil ikaw lamang ang karapat-dapat sambahin. Ikaw lamang ang karapat-dapat papurihan sa aming mga buhay. No longer ashamed, no longer afraid. You have washed me white as snow. No longer bound, now I'm crowned. Once in darkness, now I know. You say, you save, and you give me beauty for ashes, and you pulled me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Brand new eyes, brand new hands. You have wiped away my past. Brand new day, brand new life. You have pulled me from the lies. You say, yes, you are. You say, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. That's who you are. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. I'm no longer what I used to be. I am stronger because you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive. I'm no longer what I used to be. I am stronger
'cause you live in me. The old is gone, the new has come. I'm alive, and you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. And you give me beauty for ashes, and you pull me close to your heart. You have turned my mourning to dancing. That's what you do. That's who you are. Praise the Lord Jesus. As we continue to praise you, O Lord, and to worship you, sinasalik po namin ang aming sarili at iniisip namin, Lord God, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa pag-akap mo sa amin, O Lord, sa lahat ng seasons of our life. Thank you, Father God, for being our Father na kumakalinga, na ang nagbibigay ng comfort sa tuwing kailangan namin na matatakbuhan. Hallelujah. And we believe in your word. Sinabi mo, Panginoon, come to me, all who you are weary, for my burden is light, and my yoke, and I will give you rest. Maari po ba tayong huminga? Inhale, yeah. Inhale, yeah. Exhale, we. Subukan po natin. Yeah, we. Yeah, we. Hallelujah. Ang pangalan ng ating Diyos, Yahweh. Ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Thank you, O Lord, for giving us this rest. Thank you, O Lord, for renewing our strength day by day and grace by grace. Maraming salamat, O Diyos. Kaya patuloy kaming aawit, patuloy kami magbibigay ng mga papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Dahil sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di papabayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa
sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong tinig at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong tinig nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Sabi niyo nga po sa John, remain in me. If you remain in me, you will have all this rest. Be still, for I am your God. I will hold you and uphold you in my right hand. You will walk and run and not faint, and you will soar like eagles. I will be with you in the ends of the ages. Sasamahan kita. Yan ang pangako ng Panginoon. Sasamahan kita kahit saan ka pa mapunta. Kahit anong sitwasyon ang iyong kalalagyan. Sasamahan kita. Fear not, for I will always be with you. Thank you, O Lord, sa mga pangako mo. Thank you, Father God, for the assurance of this faith that we profess, na sino man ang nagtitiwala sa iyo, Panginoong Yesus, kailanman hindi mapapahiya. Maraming salamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Patuloy mo po kaming palakasin, O Lord. Patuloy mo po kaming bigyan ng pag-asa sa aming puso, that you will be with us until the very end. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming pasalamat, Panginoon. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Bata, meron po pala tayong children's ministry, no? Pwede na po tayo magpunta dun sa conference room. Sige, bago po natin tawagan si Pastor, panalangin po natin. Pastor. Thank you, O Lord. Sa umagang ito, O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyong salita na ipadadala sa pamagitan ni Pastor Melvin, O Lord. Puspusin po ninyo siya ng banal na spirito at ng kaliliwanagan po para po sa pagpapaliwanag po ng inyong salita. Panalangin namin, O Lord, na ang inyong pong salita na dadalhin ngayong umaga ay maging parang binhi sa aming mga puso at kaluluwa, O Lord, at na aming ipamuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa mataas na pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen and Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na ang Diyos ay mabuti at lagi-lagi. Ayan. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.
At ngayong umaga tayo muli ay tinipon ng ating Panginoon upang magpuri at magpasalamat at sumamba sa Kanya. Kaya nga po ganda po nung ating praise and worship. Glory to God. Tunay nga na nagpapakita na ang bawat isa sa atin dito andoon ang pagiging excited dahil tayo ay muli magkakasama-sama, ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano ay nagkakasama-sama sa iisang hangarin. Lalo-lalo na pagka binabalikan ho natin yung buong linggong nagdaan at kung ano ang ating mga pinagdaanan. Marami sa atin, kaya talagang tayo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil andyan ang mga kapatiran na patuloy na nananalangin sa mga lingkod ng Diyos, kay Pastor Archie, ang inyong lingkod, sa mga workers at sa mga kapatiran. Kaya salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga prayer minister, sa umaga, sa gabi. Tunay nga na napakabuti na ating Diyos. Sabi nga, napakadami ng mga bagay na tinugon ng Diyos sa ating buhay. Kaya tama lamang na sa taong ito, yung tema na pinagkaloob ng Diyos sa ating mahal na pastor, yung krus ni Jesus, kabanalan, runong, ugnayan, sigasig. At sabi nga po sa aklat ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. So isang patunay na ang buhay Kristiyano ay hindi puro lamang saya at ginhawa. Kasi sa araw-araw na darating sa ating buhay, maaari mang may mga pagsubok tayong napagdaanan at napagtagumpayan dahil kasama natin ang Diyos, meron at meron pa rin darating sa atin. Parang nga, di ba po, ang bansang Pilipinas sa buong isang taon, ang bagyong dumadaan sa atin, mga nasa 19 hanggang 21. At isang ang pinangangambahan, di ba, na pagpasok ng La Nina, na pagka nagkaroon daw ng bagyo, talagang bubuhos at bubuhos ng todo-todo ang ulan. At iyan ay ating naranasan kamakailan lang, di ba po? So, ngayong umaga, nakita ho natin, or ang aral po ng ating Diyos ay patungkol pa rin sa ugnayan. Kasi nga po, yan ang tema natin ngayon sa third quarter, month of August. Ito po yung huling linggo ng Agosto. At sa susunod na linggo, Setyembre na po. At alam na ho natin tiyak kung ano-ano na yung mga makikita natin. Isang tao lang naman ang makikita natin sa social media pagdating ho ng September. Diba? Alam na ho natin yan kung sino ho yan. At kamakailan lamang po, na ituro din ho sa atin, sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ni Pastor Archie, yung ugnayan ho natin sa bawat isa. Na ituro din ho sa atin kung paano nga ba tayo bilang mag-asawa, kung paano tayo yung tamang ugnayan na naayon sa kalooban ng Diyos, sa katuruan niya, sa pamagitan ng mag-asawa. At kamakailan lang din na ituro din ho sa atin sa Bible study, maging sa preaching, kung ano nga ba ang tama ugnayan ng magulang sa anak. At kamakailan lamang po sa Bible study, yan po ang ating napag-aralan. At ngayong umaga, may panibagong turo or may ituturo sa atin o ipapaalala sa atin bilang ugnayan ng isang amo at ng alipin. Parang kumbaga ho, sa ating panahon nga ho yun, nung panahon ho kasi noong araw, sa panahon ng Biblia, ang tawag po kasi sa employer, amo o Panginoon. Tapos, ang tawag naman sa kanila ng empleyado, alipin. So sa atin ngayon ho, somehow parang employer and employee. So samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Efesos 6:5 hanggang 9. Yan, lamigin po kasi ako. Sabi po dito, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa upang may buong katapatan
buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Ibig sabihin, kung ikaw ay empleyado, nandyan man ang boss mo o wala, gagawin mo pa rin yung trabaho mo. Hindi upang mapuri ng mga tao, kung hindi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga empleyado ho rito, sino ho empleyado rito? Pwede ho bang pakitaas ang kamay? Mga empleyado? Ayan, kami ni Pastor Archie, empleyado rin. Di ba po, sa workplace ho natin, minsan nakikita natin yan. Kasi sabi dito, gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Tiyak sa mga katrabaho natin, or maaring tayo mismo nagawa din ho natin yan, na pag wala ho yung amo natin, chill-chill lang. Pero pag nandyan na yung amo natin, talagang pakitang gilas. Kaya sabi tuloy ng mga taong nakapaligid sa empleyado na gumagawa ng ganitong bagay, ay syempre, pabibo. Kasi nandyan si boss. Tapos pag wala na si boss, balik sa dating gawi. Patuloy, maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Sama, may disclaimer ho tayo kasi yung message na to patungkol po sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Kaya maaring yung mga hindi Kristiyano, baka pag narinig ho nila at napanood to, talagang magdi-disagree sila. Ang hirap naman nun. Di ba, yung boss namin masyadong power tripper Parang hirap naman nata magtrabaho sa ganun. Kaya bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. Tunay nga, Lord, na kami nagagalak, Panginoon, dahil patuloy po naming natatamasa ang kalayaan at pribileyo na makapakinig, makabasa ng iyong mga salita. Panalangin po namin, Lord, na kasiyahan kami ng banal na Espiritu at malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy na bigyan ng karunungan at katalinuhan ang bawat isa na makakapakinig ng iyong salita. Maging ang mga kapatiran namin na makakapanood nito online. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at tumihingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang pahayag ng naayon sa iyong kalooban at katuruan ng mga salita mo ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umaga, ang ating tema po ay katuruan para sa mga alipin at mga amo. Sabihin po natin, katuruan para sa mga alipin at mga amo. Sabi nga po sa ating nabasa sa verse 5, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo at dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. At sabi sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalimutan na kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Tinawag ni Apostol Pablo ang simbahan upang ipakita si Kristo sa kanilang lahat tungkol sa kanilang ugnayan o relasyon kasama na ang isang alipin at Panginoon. Nagulat ang mga tao na kinailangan ni Apostol Pablo na magsalita sa mga alipin sa kanyang liham.
Iniisip na ini-endorso niya ang pang-aalipin. Ngunit sa katunayan, kabaligtaran ang ibig sabihin nito. Sa pamagitan ng pagtugon sa kanila sa kanyang liham, kinilala ni Apostol Pablo ang kanilang pagkatao ay bahagi ng simbahan at sambayanang Kristiyano. Sa isang lipunan na itinuturing na mga alipin bilang hindi hihigit sa buhay na kasangkapan. Ito ay isang radikal na ideya na sa kalaunan ay magbibigay daan para sa kanilang kalayaan. At sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoon, pagkatapos na payuhan ang mga alipin, ginawang malinaw ni Apostol Pablo na ang mga amo at alipin ay sumasagot sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesus. Ang mga prinsipyo sa talatang ito ay maari pa ring magamit sa atin sa konteksto ng trabaho at negosyo. Maari ang mga employer at may-ari ng negosyo ay abusuhin at apihin ang mga nagtatrabaho para sa kanila at magagawa ng mga empleyado magtrabaho ng hindi sineseryoso at kapag nandyan lang naman ang amo, tsaka lang nagtatrabaho ng maayos. Ang totoo, kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kahit malayo ang ating mga sitwasyon sa ideal or sa itinuturo ni Apostol Pablo, maari pa rin tayong kumatawan kay Kristo. Sa awa ng Diyos, maari nating parangalan siya sa pamagitan ng ating pag-iisip, pananalita, at buhay bilang isang alipin at bilang isang amo. At ngayong umaga, may 3 bagay na ipapaalala sa atin ng ating Panginoon. Una, dapat tayong magpasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Sabihin po natin, dapat tayong magpasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Purihin ang Panginoon. Sabi po dito sa Efeso 5:21, kung atin ho matatandahan, ito po yung tagubilin po sa mag-asawa. Ang sabi po dyan, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Bilang tanda ng paggalang kay Kristo. Sa isang lipunan kung saan ang pagkakasala, kasakiman, at sabi nga sa mga panahon natin ngayon, sa generation ho ngayon, power tripping, sabi nga, ay nangyayari na parang normal sa mundo ating nilalakaran. Nagpapasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo ay parang hindi na ito makatotohanan at parang wala sa mundong ating nilalakaran. Kaya nga ang mensaheng ito ay talagang patungkol or sa atin dinedirekta ng ating Panginoon, sa ating mga anak niya, at kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga, ano ang limitasyon ng pagpapasakop? O nga naman, paano magpapasakop ang boss doon sa kanyang empleyado? Kasi kung yung empleyado magpapasakop sa boss, madali ho yun eh. Kasi nga boss siya, so tama lamang na sumunod tayo. Saan tayo gumuguhit ng linya o boundary sa pagturo sa atin o pagsabi sa atin na tama lamang na magpasakop tayo sa isa't isa? Sa unang banda, bakit natin ito gagawin? Taliwas sa lahat ng iniisip natin at likas na nararamdaman, inuutusan tayo ng Biblia na mamuhay sa pag-ibig, sa pagkakaisa, at kababaang loob. Alam niyo po, sa dalawang tao na pinag-uusapan ho natin ngayon bilang isang empleyado at amo, parang madaling sabihin at madaling gawin sa parte ng empleyado na magkaroon ng kababaang loob. Bakit? Kasi nga 'di ba pagkausap ka ng boss mo, andun yung respeto kasi boss mo 'yan.
Pero yung kababaang loob ng boss, parang isa yang sa gustong-gusto ni Taning na na wala sa boss eh. Kasi di ba parang nangingibabaw dun yung pride. Lalo na pagka yung boss, kahit na alam niya sa sarili niya na nagkamali siya doon, o nagkamali siya ng desisyon, o meron man siyang nasigawan dahil bugso ng damdamin, parang napakahirap magpakumbaba at aminin na ako ay nagkamali. So, kung titignan ho natin, parang ano nga kaya ang itsura, or sa palagay natin, ano ang itsura ng may kapwa pagpapasakop sa trabaho? Alam niyo po, sa aking kumpanyang pinapasukan, dahil empleyado lang din po ako, dumarating po yung pagkakataon na sa loob ng isang taon, meron hong tinatawag kami na yung parang performance review. Doon sa performance review, nangyayari ho yan 2 beses po sa isang taon eh. Isang yung mid-year review at yung isa yung year-end review. So doon na pag-uusapan, siyempre, majority, ang magdi-discuss sa'yo, yung boss mo, kung ano ang naging performance mo bilang isang empleyado. Kung na-meet mo ba yung mga target na ibinigay sa'yo, kung nagampanan mo ba yung mga bagay na ine-expect sa'yo ng kumpanya at ng boss mo. At gayon din naman, nabibigyan kami ng pagkakataon na magsalita at sabihin din namin kung ano ang aming saloobin bilang isang empleyado at kung paano din kami napapamunuan ng department head namin or nung supervisor namin or nung aming manager. So dito, meron kami tinatawag po na yung stop and go. Parang sa proseso ng ugnayan naming mag-amo, tinatanong niya ano yung mga bagay na dapat nating ipagpatuloy sa susunod na 6 months. Ibig sabihin, dahil kung mid-year ngayon, sa susunod na 6 months. And then ganun din, may tanong din siya na ano yung dapat kong itigil or itigil namin para maging mas maayos ang aming ugnayan bilang amo at empleyado. So, napakaganda ho ng pagkakataon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nailagay kami or ako, kasi ang aking may bahay po ay doon din nagtatrabaho. Hindi ko na ho sasabihin sa McDonald's yun, na merong ganun. Kasi dati po inabot ho namin na walang ganun eh. Na one way lang ang communication. Boss lang. Ikaw, para tayong nakalagay sa isang militar na susunod ka lang. Kasi boss siya. Sunod ka lang. Kahit na alam mo sa sarili mo o labag sa kalooban mo na hindi tama yung ipagagawa, talagang kailangan mo sumunod. Sabi nga po sa Aklat ng mga Kawikaan 27:5-7, hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom matamis kahit ang ampalaya. Purihin ng Panginoon. Dito po, nakikita ko po na somehow, purihin ng Diyos, na ia-apply ito sa trabaho. Hindi lamang po sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lamang po iyan sa simbahan. Ito rin ay nagagamit sa trabaho, sa maayos na pamamaraan, na laging itinuturo sa atin. Natatandaan ko po sa mga curriculum classes ho namin, lalo-lalo na pagdating sa leadership, itinuturo din ho doon na if you're going to praise your employee, praise them in public. At if you're going to correct them in private. Lahat ho tayo dito, iba-iba ang ugali. May mga ugali na behavior tayo, na malumanay, tayo magbigay ng mensahe, at meron naman din tayong ugali na pag nagbigay ng corrective feedback, pasigaw. So doon, itinuturo ho sa amin na ang pagbibigay ng corrective feedback, it should be given in private. Parang tayo ho dito, di ba po?
Pag tayo tinuturuan or sinasabi ang katotohanan ho sa atin, general ho sinasabi yan. General ho tayo kinokorek. And then, di ba po, at pagka tukoy na tukoy yung tao, di ba, kinakausap tayo ni pastor, pinalalaanan tayo, kapatid, ganto, ganyan. Hindi pa pwedeng broadcast, pero alam ng mga nakikinig kung sino. Kasi kung ikaw man yung tao na bibigyan ng pagtama, at ang masakla pa, pagka ang pagbigay ng pag-correct sa'yo ay without love, baka mapalayo ang kalooban mo. At ang ugnayan mo bilang empleyado at sa amo, lalong mawala. Ganon din ho yan sa pamilya po, di ba? Yun yung tinuro din ho sa atin ni pastor. Ganon din ho yan bilang sa magulang at sa mga anak. Ganon din ho yan bilang dito sa ating simbahan. Ganon din ho yan sa ating trabaho o sa ating negosyo. Sabi po sa Kawikaan 15:32, ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Bilang isang empleyado, pagka hindi rin tayo marunong tumanggap ng pangaral, tiyak rebelyon ang kalalabasan. Kaya nga purihin ng Panginoon, dahil tayo bilang nakakakilala sa Panginoon, kasama natin ang banal na Espiritu, na tayo ay tinuturuan na maunawaan ang mga aral niya sa atin. Masakit ho ang ituwid, lalo na pagka yung pagtuwid ho sa atin, talaga namang yung kasalanan, ine-enjoy ho natin. Talagang napakasakit niya pag sinabihan ka or kinausap ka. Kahit nga ho kausapin kayo in private, malamang pagtaligod mo, parang sabi mo, sino ka? Sino ka para magsabi niyan? Magulang ko nga, hindi ako kinokorek Asawa ko nga, hindi ako kinokorek Sino ka naman, hindi naman kita kadugo. Di ba po? Pero ang sabi ho dito sa Kawikaan 15:32, ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Purihin ng Panginoon. Ano po yung pangalawa? Tayo ay dapat magtrabaho bilang mga lingkod ni Jesus. Sabihin po natin, tayo ay dapat magtrabaho bilang mga lingkod ni Jesus. Sabi po sa verse 5-8, naka-address sa mga alipin o sa mga empleyado, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kung ating titignan, gaano kaiba ang trabaho ng isang empleyado kapag nandyan ang boss, o kung may malaking bonus na nakalakip doon sa responsibilidad o trabaho na ipinagkaloob sa inyo. Di ba po? Kaya nga namomotivate kadalasan, kahit nalabag sa kalooban, dahil may alam na may gantimpalang kapalit. Kahit labag sa kalooban, susundin. Di ba po? Parang, di bale, pag natapos naman to, may bonus naman. Ang likas nating ugali ay pasayahin ang ating paglilingkuran. Ganon tayo sa trabaho. Lalo na pag nakita natin na may bonus. Na kahit bumagyo man, papasok at papasok ka, lalo na pag ang piniplease mo yung boss mo, talagang pabibo ka na kahit lagpas tao na, bahalang yan, papasok ako. Gayunpaman, sa talatang ito, ipinakita ni Apostol Pablo ang isang radikal na idea. Paano kung tayo ay nagtatrabaho para kay Jesus? Paano kung ang
paano kung pinagmamasdan niya tayo sa araw-araw, sa oras-oras na tayo ay nagtatrabaho? Paano kung gagantimpalaan niya tayo? Kung tayo ay mga tagasunod ni Kristo, siya ang ating Panginoon at tagabigay ng gantimpala. Kaya nga lagi pinapaalala din sa atin, Pastor Archie, ba't ka ba naglilingkod? Pero kung ang paglilingkod mo, nakatingin ka doon sa gantimpala, parang mali ang motibo. Pero ang paglilingkod mo, nakatingin ka sa Diyos at naandoon ang iyong paggalang dahil sa kabutihan na binigay niya sa atin, regardless kung may gantimpala tayo o wala, magtatrabaho at magtatrabaho tayo. Siya ang ating Panginoon at tagabigay ng gantimpala. Kaya nga ho, diba, sa lahat ng mga pangako ng ating Panginoon, lagi naman ho may premise. Hindi naman ho pwedeng pangako na ganito, bibigay lang. May premise. Ano yung kailangan natin gawin? Sumunod. Gaya po nung nasa tema ho natin ngayon, di ba po? Pagsunod. Pasanin ang ating krus at sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga po, tayo ay dapat magtrabaho at maglingkod bilang kanyang mga lingkod. Bakit tayo dapat mamuhay na mabigyan ng kaluguran at kagalakan ng ating Panginoon, hindi ang kapwa-tao? Alam niyo po, nagtatrabaho po ako ngayon sa ang kumpanyang pinapasukan. Kung isasama ho natin yung pagiging nag-umpisa po kasi ako bilang service crew. Kung isasama po yun, that was 1993. So, kung bibilangin ho natin, 31 years. Month of June ho yun 31 years to be exact. Yung mga kabataan, kinukumpute na yung edad ko. Huwag kayong mag-alala, kidi crew ako nung nag-umpisa. Kasi parang nakita ko yung mga mata nila, kinukumpute 31 years na si Pastor, siguro mga 80. Kapag graduate ko po ng high school, doon po ako nabiyaan ng trabaho. Purihin ang Panginoon, bunga din ho iyan ng panalangin. Ilan na lang dito yung mga prayer warrior nun. Yan, si Nanay Soli, si Kuya Greg, yan, sila Ate Emmy. Bunga ho yan ng panalangin kasi nung nag-submit ho ako, tagal ho nung bago ho ako tinawagan Then nagulat na lang po ako. Isang araw, tinawagan ho tayo at niloob ni Lord na tayo ay matanggap bilang service crew. At kalaunan, after a year, salamat sa Diyos, naging crew trainer. After 6 months, salamat sa Diyos, naging crew chief. Then after 1 year and a half or 3 years bilang isang crew, tayo po ay naging ship manager. Natatandaan ko nga po, nakatrabaho ko rin po si Brother Raymond Although, 1 taon lamang po si Brother Raymond kasi nag-aaral din ho siya noon, kaya lang full load siya. Ngayon ako, niloob naman ni Lord na merong magandang oras, kaya ako'y nakapagtrabaho habang nag-aaral din. 1996, na-promote po ako. Salamat sa Diyos, kasabay ko po si Sister Jing, kasi pareho po kaming crewmate. Sabay na sabay. September 16, 1996 ho kami na-promote. At doon ko rin ho nalaman na talagang 3 taon niya na ho pala akong crush. Kasi sa spaghetti siya, sa chicken ho ako nag-trabaho during that time. And then every 2 years, purihin ang Panginoon, kaya talagang nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam ko sa sarili ko at nananampalataya ako, nilagay ako ni Lord doon sa trabahong yung. Bakit po? Every 2 years po napopromote, second assistant, then after 2 years, first assistant. Tapos nabibigyan tayo ng pribileyo na makapag-open ng tindahan. And then come 2002, na-promote po ako bilang isang branch manager. At ang kauna-unahang store na hinandle ko po, yung McDonald's Kogyo Gate 2. Kung madadaan ho kayo doon, hindi nyo na makikita yon kasi sinara na. Yung sumunod doon, may tinayong bago doon, yung Island. So, dumating ho yung pagkakataon na nung panahon yun, kasi talaga mainit na mainit po ako sa bilang kabataan at bilang isang lingkod ng Diyos At dumating ang pagkakataon na every 2 years,
Pero na-promote po ako bilang operation consultant 2015. Computin niyo ho yun. 2002, tapos 2015. 13 taon ako naging branch manager. Kine-question ko na nga si Lord eh. Lord, tagal naman. Yung mga manager training ko dati, yung mga crew chief ko nung ako'y branch manager na rin sila. Alam niyo, may wisdom na binigay ni Lord sa akin. Kasi nung naging branch manager ho ako, dumating ho yung time na natira ho kami sa sa Tandang Sora. Naging excuse ko yun, kaya hindi ako makapagsimba. Kasi sobrang layo. Paminsan-minsan na lang nagsosong leader. Paminsan-minsan na lang nagbaback up. Dumating din ang pagkakataon na talagang hindi na ako sumusunod do sa leader. Kasi nga lagi ako may excuse. Ay, naku, may duty ako niyan. Hindi ako pwede. Pwede ko na linggo. Ang problema ko yung Sabado. Hindi ako pwede. So hanggang unti-unting nawala na yung ugnayan ko sa church. At higit sa lahat, yung ugnayan ko sa Diyos. It took me 13 years. Parang yung trend naputol. Parang nawala. At dumating ho yung pagkakataon na itinuro sa akin ng Diyos. At salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Noli, sa buhay ni Pastor Archie, dahil yung mga panahon na bumabalik na ako at nakakapagsimba na kami. Bakit po? Kasi inilipat kami uli ng Panginoon sa Marikina. Ayaw siguro na talaga ni Lord na maligaw kami or maligaw ako, hindi, sa aking ka. Nakabalik po ako sa ministry. At every time dyan, pag uwian po, yung pwesto ho ni Pastor Archie dyan, nila Pastor Noli, laging si Pastor Noli, di ba po, dumating yung time na hindi ho siya nakakapagsalita na. Every time, tuwing dadaan ako dyan pa uwi, lagi niya inahawakan yung puso ko. Tapos, alam ko sa sarili ko at ramdam na ramdam ko yung pag-ibig niya at yung panalangin niya kahit hindi ko naiintindihan. Kasi di ba nga po, hirap na ho siya magsalita nun. At itinuro sa akin yun at ito yung paalala. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung katuruan na biglang nag-flash ho sa akin. For the longest time, siguro mga 7 years na ako akong branch manager, doon ho napaalala sa akin yan. At doon ko yan inunawa sa habag at grasya ng Panginoon at sa patnubay ng banal na Espiritu. Dati kasi, naging reklamador na rin tayo. Pagka may sinasabi ang boss, kumukontra, kasi katwirang ko, pinapahiya mo ako sa harap ng mga ka-branch manager ko eh. Parang hindi tama yan. So ako naman, sumasagot ako. Kasi katwiran ko, alam ko nasa tama ako eh. Nasa katwiran ako. Pero ito yung pinaalala ni Lord. Then come 2014, biglang ang tema ng ating simbahan, unahin natin lamang ang Diyos. Dumating ako sa punto na kaya ako nagtatrabaho. Dati nagtatrabaho ako because of promotion. Dati nagtatrabaho ako, obligasyon ko kasi bilang isang padre de pamilya. Lumalaki na yung pamilya namin eh. Andiyan na si Chinchin, andiyan na si Kyle, biglang sumunod si Howie. So 3 na. Pero hindi ko nakita na ito pala dapat ang aking gawin. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa akin. Pangatlo, sabi dyan, Efesos 6:5 hanggang 7, maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Sa pagkakataong yun, malaya po ako eh. Malaya akong magdesisyon kung ano ang susundin ko. Susundin ko ba ang katuruan ng Diyos
o susunduin ko ang katuruan ng mundo? Na feeling ko dati, hindi ako well compensated. Pero biglang bumalik sa akin at tinuro, sinabi, pinaalala, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang inyong mga pinaglilingkuran. Doon ko naunawaan, Lord, nilagay mo ko dito, tama lamang na ito ay aking malakaran sa habag at grasya mo. Kasi kung sa akin lang, hindi. Kapatid, from 2015 ba hanggang sa kasalukuyan, naging maayos ba ang trato sa iyo? Yes. Naging maayos ba ang pakikitungo sa amo at sa empleyado? Hindi lahat ng pagkakataon. Yes, motivated ka, na-promote ako. Dumating din ang time, meron din tayong boss na ang hirap, pero purihin ng Panginoon, dumating ang pagkakataon, ang naging boss ko, born again Christian. Nagkakaunawaan kami, nako-correct niya ako ng tinatanggap ko ng may kagalakan kasi lumalakad din siya sa katuruan ng Diyos. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Pangatlo, tayo ay mamuno bilang mga lingkod ni Jesus. Paalala po ito sa mga may negosyo, sa mga amo, sa mga manager, sa mga leaders na naririto. Tayo ay mamuno bilang mga lingkod ni Jesus. Sabi po sa verse 9, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalimutan na kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Kaya nga itong mensahe na to talagang para sa atin ho ito eh. Bakit? Kasi meron ho tayong isang Panginoon na nasa langit. Ang mga nagtatrabaho ang nagpapatrabaho ay may hawak na kapangyarihan sa mga nagtatrabaho para sa kanila. Ano yung kapangyarihan yun? Siyempre po, hawak nila sweldo natin eh. Di ba po? Trabaho muna, bago sweldo. Hindi pa pwedeng sweldo, to follow na lang yung trabaho. Di ba ganun yung kalakaran natin dito sa lupa eh? Hindi pwedeng advance. Hindi yan katulad ng credit card. Na swipe ngayon, happy ngayon, iyak later. Sa atin, tinuturo sa atin dito, sa ating mundong nilalakaran, na talagang trabaho ka muna bago ka makakuha ng sweldo. At ang mga amo, sila rin ang may kapangyarihang o kakayahang tumanggap ng empleyado at magtanggal ng empleyado. Ngunit, maging ang mga employer na sumusunod kay Kristo ay pinayuhan na manguna bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi nananakot na sa kanilang mga alipin o inaabuso ang kanilang kapangyarihan. Kasi meron nung ganyan, di ba po? At siguro, tiyak na experience nyo rin yan. Dahil boss, kailangan sundin, minsan kahit labas na sa trabaho natin, boss pa rin ang dating. Kaya ako talagang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung itinuro ho sa amin ng aming mga magulang at yung mga katuruan na natutunan po natin dito sa simbahan, talagang totoo po pag sinunod ho natin at nilakaran ho natin kasama ang Diyos, dito pa lang sa lupa mararanasan din ho natin yung kapayapaan. Yun ang isang inaasam-asam ng bawat isa. Kapayapaan, kapahingahan, kagalakan, kaginhawahan. Naalala ko lang, di ba po, meron ho tayong kababayan na nag-2 gold medal sa Olympic. Tinanong siya, ano yung gusto mo? Ang sagot niya, anong pagkain daw ang ihahain na gusto niya? Sabi niya, hindi naman po ako busog, hindi naman po ako gutom. Talagang real talk. Tapos tinanong siya, so sige, kung di pagkain, ano yung gusto mo? Alam mo yung sabi niya? Sana po mabigyan ako ng mahabang tulog. Alam niyo po, kahit na ibigay sa kanya yung worth 35 million na halaga o monetary, pera, hindi ho tayo makakabili ng mahabang tulog no? So yun yung wisdom na binibigay doon. So ganun din tayo bilang Kristiyano na maunawaan natin na hindi tayo nagtatrabaho para sa pera.
Nagtatrabaho ho tayo para sa ating Panginoong Jesus. Employers can take more humble approach when they recognize they are accountable to God. Kaya paalala sa ating mga amo, sa mga may negosyo, paalala yan sa mga leaders na itinalaga ng ating Diyos. Tama lamang na maunawaan natin sa ating mundong nilalakaran, may otoridad na itinalaga ang Diyos. Tama lamang na sundin natin ito at kung ano man na ang tungkulin na pinagkaloob sa atin, tayo man po ay yung leader, tayo man po yung member, o tayo man yung boss, tayo man yung empleyado, tama lamang na sundin natin ang otoridad na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Who is sovereign over the lives of both employers and employees? Who sees everyone's heart and hard work, and who is not partial or plays favorite. Kasi alam natin yan, di ba? Pagka may hinanakit tayo, lagi natin sinasabi yan, binubulungan tayo ng Diyos. So, tingnan mo, sabi sa iyo paborito ni Sir yan, ikaw hindi. Tapos ganun din naman tayo, no? Kung tayo naman yung boss, kung sino yung masipag, yun pa nga yung parang nape-penalize eh. Bakit? Kasi dahil alam mo masipag siya, ito mapagkakatiwalaan tong empleyadong to, sa kanya ko ibibigay yung mga trabaho. Pero sa mata ng mga employees, paborito mo siya. Pero ikaw sa sarili mo, hindi ko siya paborito, pinagkakatiwalaan ko lang kasi kung ano yung ibinigay ko sa kanya, nade-deliver niya. On time, or kadalasan, ahead of time pa. Di ba po? At nangyayari ho sa atin yan. Maging dito nga sa simbahan eh. Nangyayari ho sa atin yan. Pag may mga activities, aminin na ho natin at sa hindi. Pag may activities na medyo mabigat, ang lagi natin naiisip, mga kabataan. Napapa-approve yung mga kabataan, no? Pero sabi nga, ang turo ng ating Panginoon, sumunod tayo sa mga otoridad na pinagkaloob sa atin. So gayon din, ang mga kabataan, susunod din tayo kung ano ang pinagkaloob na gawain sa atin. Kasi pinag-pray yan. Ganon din sa mga nakatatanda sa ating simbahan. Hindi naman din ho tayo, lahat ho tayo dito, sa mga board of elders, sa panguna po ni Pastor Archie, ni chairman, hindi naman ho nagdidesisyon ng bigla-biglaan. Ipinapanalangin din po para naayon ang ating gawain sa katuruan at kalooban ng ating Panginoon. Nang isinulat ni Pablo na ganun din ang gagawin ng mga Panginoon sa kanila, ano ang ibig sabihin ng Efeso 5:7 sa atin? So parang sinasabi nga po na bilang amo, sa negosyo natin, dole compliant ba tayo? Pag sinabi hong dole compliant, ibig sabihin lahat ng government mandate bilang isang employer, binibigay ho ba natin? Sa NCR ngayon po, ang minimum wage po ata ay nasa 600 plus na. Nasa parang per hour, nasa 80. Nung 1993 na naggrupo ako, ang per hour lang po noon 14.75. Ni Corneto, hindi na makakabili ngayon yun. Sumusunod ba tayo, mga amo, sa mandate ng gobyerno? Pag may nag-resign ba at nagpa-clearance, within 30 days ba, binibigay ba natin yung kanyang last pay? O kalimutan na lang? Yung hinire ba natin, nire-remit ba natin ang SSS, yung employer's contribution, at maging yung employee contribution? O baka naman pag maglo-loan na yung empleyado ninyo, biglang babalikan kayo, Sir, ba't ho ganun? Maglo-loan po ako, deny, wala daw akong contribution. Papasok na naman ang bagong taon. Sumusunod ba tayo sa pamantayan or sa polisiya ng ating syudad? May business permit ba tayo? Sumunod ba tayo? Papatayo tayong negosyo? Sumusunod ba tayo sa alintuntunin? Ang planning ng ating building. Ayan, andito po yung head nun. O
gagaya din tayo sa mundo na ating nilalakaran. Puro padulas. Okay na yan, pwede na yan. May empleyado na yan, sige, tanggalin na yan, wala naman silbi yan. Nang hindi dumadaan sa due process. Dapat maging katulad din tayo ng ating Panginoon. Maging patas at walang tinatangi. Tinuturuan tayo ng Diyos upang maging maayos ang ugnayan natin sa ating mga empleyado. Purihin ng Panginoon, I think mga 3 years ago, sa kumpanya ho namin, nagkaroon ho ng tinatawag na SRIW. SRIW means Safe, Respectful, with Inclusive Workplace. Ibig sabihin, ang bawat isa, mapa-boss man, mapa-empleyado man, you have to treat your fellow employees, regardless kung boss o empleyado yan, with respect. At higit sa lahat, kailangan safe yung environment. Dati kasi noon, kahit na sinisigawan ka na, yung pagkatao mo na ang niyuyurakan, wala kang magagawa. Either you resign, malis ka na lang kusa kasi yung burden nandun na parang hirap naman magtrabaho nito kasi lagi na lang akong mali. Pero ngayon, at least, nagiging patas. Wala akong perpektong kumpanya kasi meron pa rin naman na talagang hindi inuunawa tong polisiya na to, tong SRIW. Pero, purihin ng Panginoon kasi unti-unti. At loobin ni Lord at salamat sa Diyos kasi ang mga anak niya, mga Kristiyano, unti-unti ring nagagamit sa kumpanya na aming pinapasukan. Every time na may mga event, magugulat ka, ikaw na lang lagi yung naka-assign na mag-opening prayer. Magugulat ka, may magme-message sa'yo, pag-pray mo naman ako kasi may revalida. Magugulat ka, pag-pray mo naman ako kasi ganito, ganyan. Kaya purihin ang Panginoon na tama lamang na talaga lakaran natin ang katuruan niya. Yung ugnayan natin bilang isang empleyado at employer na merong paggalang at pagsunod sa isa't isa dahil may paggalang at pagsunod tayo sa ating Diyos na buhay. So, recap po tayo. Sabi nga po sa aral ngayong umaga, katuruan para sa mga alipin at mga amo. Una, pinaalalahanan tayo na dapat tayong magpasakop sa isa't isa bilang paggalang para kay Kristo. Pangalawa, tayo ay dapat magtrabaho bilang mga lingkod ni Jesus. At pangatlo, tayo ay mamuno bilang mga lingkod ni Jesus. Muli, sa ating pagtatapos, balikan lamang po natin sa konteksto na ito ay sinasabi sa atin bilang mga anak ng Diyos. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan, huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa katuruan at pagpapaalala niyo po sa amin kung paano po kami mamumuhay bilang isang empleyado o employer, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo na ito, Panginoon, at aming patuloy na panalangin na sa mga araw, buwan, taon na darating sa aming buhay bilang isang empleyado
o bilang isang amo, ito ay aming malakaran malakaran namin ito, Panginoon, sa habag at grasya mo at sa patnubay ng banal na Espiritu. Kaya patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, na patuloy, Lord, na binibigyan nyo ng karunungan at katalinuhan ng bawat isa sa amin na maunawaan po ito. Gayun din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na makakapanood nito online, gayon man, Panginoon, na hindi man namin sila kasama physically, gayon din po ninyo sila aabutin, Panginoon, kung saan man po dako ng mundo sila naroroon at nanonood. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen and Amen. Ang ating mga kaloob, manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga pagpapala, sa kagalingan, at sa lahat po ng blessings na inyo pong ipinagkaloob. Lord, lahat po ng aming mga hawak po, Lord, na kaloob ngayon, naway ito po ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Ito po, Lord, ay maging, we trust you, Lord, with all these blessings that we have to you, O God. Panginoon, nawa, Panginoon, ang aming pong mga hawak ngayon, we will be blessed, Lord, abundantly, at lahat po ng aming pong pinangahawakan, O God, ay gawin nga po, Lord, na tunay nga pong channels sa lahat po ng pagkakawang gawa ng aming pong bahay-sambahan. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. May nataramang sadyang kakaibang tawang di maipaliwanag. Sa puso ay umaapaw, kaligayahang di ko maisalarawan. Di na mapipigil ang damdamin, ito ang nais kong gawin. Ang magpuri sa'yo ng buong puso ko, at magdiwang sa kabutihan mo. Magalay ng sayaw, lumundag sumigaw, o Panginoon, ito ang nais ko. Ang awitan kita sa aking pagsamba, at sa tuwin ay luwalhatiin ka. Magpakailan pa man, di mamalay sa'yo, o Panginoon, ito ang nais ko. Ito ang nais ko. Ito ang nais ko. So, for today po, August 25, si Brother Jeff Jimenez, si Brother Andrew Bisda. August 28, si Sister Eunice. At saka sa August 31, si Brother Rodney Resus. Sige po, tumayo po yung mga natawag at pagpapanalangin natin.
Yes, O Lord, hallelujah. Maraming salamat po, O Lord. At binigyan na naman po ninyo ng 1 taong ang aming mga kapatid na ito, O Lord. Papasalamat po kami, O Lord, dahil po patuloy po ninyo silang ginagamit sa bahay-sambahan, O Lord. Puspusin po ninyo ang kanilang talento nang ganun po ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagsisilbi sa inyo, O Lord. Ganun din po ang aming mga kapatid na wala po rito sa aming bahay-sambahan. Panalangin din po namin na patuloy po ninyong bigyan ng blessing ang kanilang mga buhay, tugunin ang kanilang mga dalangin, O Lord. Panalangin din po namin, O Lord, na lahat po ng aming mga kapatiran na bigyan sila ng talino sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo, O Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Ito po pala, para next September, ano na pala, no? Bare months na next week. So, presider po is si Brother Bong Encinas. Paki-remind na lang kasi madalas nating ina-assign si Brother Bong, pero madalas ding wala, no? So, sa ating tithes and offerings, Sister Jing Bisda. And ang flower bringer po ay ang Bista family kay Pastor Melvin and Sister Jing. Ang anim po mga element bearers for next week, mga youth ito, no? Mga nanay pala. Sister Hannah, Sister Juliet, Sister Jean Cariaga, Sister Ashley, Sister Lisel, Sister Sam, Sister Emmy, at saka si Sister Jenny Rose. Next. Meron din pong youth fellowship every third Sunday of the month sa sa mga youth. So, ini-invite po namin yung mga youth sa kanilang fellowship. And then, Bible study po every Wednesday at 7 o'clock sa ating Facebook page. And prayer meeting, every day po, 5 to 6 a.m. and meron ding Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Pakivisit na lang po yung ating Facebook and Messenger. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor para po sa announcement and prayer po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo, tanggapin natin ang blessings ng ating dakilang Ama. Oh, we praise you, Lord. We glorify you. We give you the highest honors na kami po ay muling nagkasama-sama. Maraming salamat po sa mga kapatid namin na patuloy niyo po, Panginoong Diyos, na pinalalago sa inyo pong mga salita. Malapit na po ang iyong pagdating at hinuhubog mo ang aming pag-iisip, ang aming puso, ang lahat ng aming nilalakaran, upang ang lahat ng mga aral mo, Panginoong Diyos, ang siya pong tumimo at patuloy pong maging inspirasyon po ng bawat isa. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan ng karunungan po at katalinuhan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo na iyong mga kawan, ng mga pinili mo, at ng mga tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, kung paano binitawan po ni Moses ang lahat ng mga pagpapalang ito, binibitawan ko po sa lahat ng mga hinirang nyo, ng mga anak ninyo sa Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At kung paano pong binitawan ni Haring David ang lahat ng mga pangakong ito sa pamagitan ng iyong salita, sa aklat ng awit 23:6, bibitawan ko po ngayon, Panginoon, ang lahat ng mga blessings na ito sa lahat ng inyo pong mga minamahal na mga anak sa church na ito. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the mighty house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon.
higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. Magandang umaga po. God bless us all. See you next Sunday. Every nation, all creation, we proclaim your name. 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 Jesus, 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 no sweeter name. Jesus, say the name of Jesus. Jesus, no sweeter name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name. Forever I will praise the name. No other name can heal us, no other name can free us, no other name so precious. Let's praise